bagong lahat, maaari bang magsitayo muna tayo para sa ating panmulang panalangin? Maaari ko bang tawagin si Michelle upang pangunahan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Ako nga pala ang iyong magiging guro sa araw na ito. Ako si Teacher Albazer Aljama, ngunit maaari niyo akong tawagin bilang Teacher Al. Kumusta kayo mga bata? Okay lang po, teacher! Mabuti naman at nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Ngayon, bago kayo mupo, ay nais kong pulutin niyo muna ang mga kalat sa inyong paligid at ayusin ang hanay ng inyong mga upuan. Kaya maaari na kayong umupo. Thank you, teacher. May lumiban ba ng klase sa araw na ito? Wala po. Magaling! Dahil dyan, nais kong bigyan nyo ng Jollibee Club ang inyong mga sarili sapagkat sabay-sabay tayong matuto at magsaya sa araw na ito. Alam niyo ba kung paano ang Jollibee Club? Hindi po! Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya! Alam niyo ba mga bata? Opo! Okay, basta tayong lahat ulit. Gawin natin ang Jollibee Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya! Okay, maaari na kayo umupo. Ngayon mga bata, nais marinig ni Teacher Al sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat at di dapat gawin habang nagsasalita si Teacher Al sa harapan. Ikaw nga, Faizal? Teacher, wag po maingay. Tama, huwag maingay. Ikaw nga? Teacher, itaas po ang kanang kamay kung nanaising sumagot. Mahusay, itaas ang kanang kamay. Ikaw naman, Michelle. Teacher, makinig po. Mahusay, makinig. Ngayon mga bata, ang mga inyong mga sinabi mga bata ay maaasahan ko ba ito sa inyo? Opo, teacher! Maraming salamat kung ganon. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating talakayan, ay may inihandang larawan si Teacher Ann. Nais si Teacher Ann na pagmasdan ng mga larawang ito at maya-maya ay may katanungan si Teacher Ann. Ngayon ay pagmasdan ng mabuti ang larawang ito. Kung ano-ano nga ba ang inyong makikita sa larawan na ito? Ngayon mga bata, ano nga ba ang inyong nakikita sa larawan na ito? Teacher. Ikaw na, Wilbert? Nagtigat boot po, teacher. T-shirt boot, tama. Ano pa? Ikaw nga, Faizal? Ferris wheel po, teacher. Ferris wheel, tama. Ikaw nga, Michelle? Teacher, may popcorn, teacher, sa gilid. Popcorn, tama. Meron pa ba? Wala na. Wala na. Okay. So ngayon mga bata, may nenda si Teacher Ann ng isang prutas. So ano kaya ang tawag sa prutas na ito? Ikaw nga, Wilbert? Mais po, teacher. Mais, tama. Ngayon, ano kaya ang kulay ng mais? Yes, Faizal? Teacher, dilaw po. Dilaw, tama. Ngayon mga bata, nakakain na ba kayo ng mais? Opo! Ano kaya ang lasa ng mais? Teacher. Ikaw nga, Michelle? Matamis, teacher! Matamis, tama. Ngayon, ano nga sa tingin nyo ang pwedeng gawin gamit ang mais? Ikaw nga, Wilbert? Teacher, sopas na mais po. Sopas na mais, tama. Ano pa? Faizal? Popcorn po, teacher. Popcorn, tama. Meron pa ba, Michelle? Teacher, mahablang ka, teacher. Mga blanca, tama. So ngayon mga bata, ay may inihanda si Teacher Al na isang pangkatang gawain. Ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay makakatanggap ng sobre. Ang laman ng sobre na ito ay mga Manila paper, mga larawan at panulat. Ang gagawin niyo lamang ay ilarawan ang mga picture or larawan na idinikit ni Teacher Al sa mga Manila paper. Meron lamang kayo 3 minuto upang gawin ang inyong pangkatang gawain. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ngayon ay papangkat ko kayo. Ang unang hilera, ang pangkat 1. Ang pangalawang hilera, ang pangkat 2. At ang pangatlong hilera ay ang pangkat 3. Ngayon, narito ang inyong envelope. Thank you, teacher. Pangkat 2, Thank you, teacher. pangkat 3. Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Maaari na magsimula ang pangkat.
Ang pangkat isa ay nagsisimula na. Magaling. Nagsisimula na rin ang pangkat dalawa. At ang pangkat tatlo. Mahusay mga bata. Meron na naman kayong 2 minuto. Meron na naman kayong isang minuto. Tapos na ba? Teacher. Tapos na po. Anong pangkat si Faizal? Pangkat 2 po, teacher. Pangkat 2. Mayroon kayo? 2. Tapos na ba ang pangkat 1? Opo. Ang pangkat 3. Tapos na rin, teacher. Ngayon ay maaari nilang ipaskin ang inyong mga sagot sa ating nagsaraan. Dahil ating susuriin yan ngayon. Po. Dito ang tape. Pahing accounting, teacher. Okay, magaling mga bata. Ngayon ay susuriin natin kung tama nga ba ang iyong mga sagot. Ang sagot ng pangkat 1, ang unang larawan ay ang, ano ito? Bag. Tama. Ngayon tingnan natin kung tama nga ba ang iyong mga sagot. Basahin mo nga pa, Wilbert. Ang bag ay malaki at kulay rosas. Tama nga ba na malaki ang bag at kulay rosas? Oh! Magaling. Ang pangkat 2, Faizal. Ang bag ay maganda. Maganda, tama. Ang pangkat 3, Ang bag ay malaki. malaki, tama. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang larawan. Anong larawan ito? Anong klaseng hayop ito? Pusa! Pusa, tama. Sagot ng pangkat 1, Ang pusa ay mabalahibo. mabalahibo. Tama nga ba? Opo! Tama. Pangkat 2, Ang pusa ay maamo. maamo. Tama. Ang pangkat 3, Ang pusa ay mabalahibo. tama. Mabalahibo. Ngayon, dadako tayo sa pangatlong larawan. Anong larawan ito? Sa tingin niyo saang lugar ito? Teacher! Ikaw nga, Wilbert. Teacher, ang nasa larawan po ay Chocolate Hills at matatagpuan sa bayan ng Bongol po. Tama. Ito ay tinatawag na Chocolate Hills. Ngayon, titingnan natin ang sagot ng pangkat 1. Wilbert, Ang bundok ay kulay kayumanggi. kulay kayumanggi ba ang bundok? Opo! Tama. Ang pangkat 2, Ang bundok ay nagpapaganda ng tanawin. tama nga ba ang sagot ng pangkat 2? Opo! Tama. Ang pangkat 3 naman. Ang bundok ay kulay kayumanggi. Tama. Kulay kayumanggi. Ngayon, dadako tayo sa huling larawan. Ano nga ba ang huling larawan? May bata po at may matanda. Anong ginagawa nila? Tumatawid. Tumatawid po sa kalsada, teacher. Ngayon, tingnan nga natin ang sagot ng pangkat 1. Si Lolo at ang kaniyang apo ay tumatawid. Tama nga ba ang sagot ng pangkat 1? Opo! Tama. Ngayon, ang pangkat 2 naman. Ang Faizal. bata ay marespeto. Marespeto nga ba ang pinapakita ng bata na nasa larawan? Opo! Tama. Ngayon, ang pangkat 3. Tinutulungan ng bata ang lolo na makatawid. Tama nga ba? Opo! Tama. Ngayon, mga bata, nais kang biglan nyo ng barangay cup ang inyong mga sarili sapagkat tama ang inyong mga sagot. Dahil dyan, may mga score. Meron kayong mga puntos. Thank you, teacher. Ngayon, mga bata, base sa ating aktibidad, sa paanong paraan kaya natin masasabi na ang bagay ay makulay, mabalahibo, kayumanggi, at marespeto? Sa paanong paraan natin
masasabi na ang bagay or ang ating nakikita ay makulay or kulay rosas, mabalahibo, kayumanggi at marespeto. Ikaw nga, Wilbert? Sa paraan po ng pagtingin, paghawak o pagdinig ng mga bagay or ating nakikita po. Tama! Ang sagot ni Wilbert ay tama. Ngayon, ano kayang tawag sa ating pagpaningin, pang-amoy, panlasa, pandinig, at ang ating pansalan? Ano kayang tawag sa mga ito? Ikaw nga, Michelle? 5 senses, teacher. Tama. Ang tawag sa mga salitang ito ay ang ating 5 pandama. Sa pamagitan ng 5 pandama ay nailalarawan natin ang mga bagay-bagay na mayroon sa ating paligid. Ngayon, mga bata, ano kaya sa tingin nyo ang tawag sa mga salitang makulay, malamig, masarap, maingay? Anong tawag sa mga ito? Ito ay sa mga salitang Naglalarawan po, teacher. tama. Ito ay tinatawag na salitang naglalarawan. At ang salitang naglalarawan ay tinatawag na pang-uri. Ano nga ulit ang tawag sa salitang naglalarawan? Pang-uri. So, ang ating tatalakayin sa araw ito ay tungkol sa Pang-uri. Ngayon, ang pang-uri, basahin nyo nga mga bata. Pang-uri. Ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng mga tao, bagay, hayop, at lugar sa pamayanan. Ngayon, ang ating aktibidad ba kanina ay ito ay uri ng pang-uri? Opo! Ngayon, mga bata, mayroong 3 antas ang pang-uri. Una na riyan ay ang lantay. Ngayon, basahin nyo nga kung ano ang lantay. Lantay, naglalarawan ng isang panghalip na walang pinaghahambing. Halimbawa, maganda, mataas, mabigat. Ngayon, mga bata, nais kong magbigay kayo ng halimbawa ng pangungusap gamit ang lantay. Sino nga ba makapagbibigay ng... Ikaw nga, Wilbert? Si Michelle ay maganda. Tama! Si Michelle ay maganda. Ano pangkat si Wilbert? Pangkat isa po, teacher. Ano pa? Meron pa ba? Ikaw nga, Faizal? Ang balde ay mabigat. Ang balde ay mabigat. Tama. Pangkat? Dalawa, teacher. Ngayon, dadako tayo sa... Ay, Michelle, ikaw nga. Ang bundok ay mataas. Ang bundok ay mataas. Tama. Ngayon ay dadako tayo sa pangalawang antas ng pang-uri. Yan ay ang pahambing. Ngayon, basahin nyo nga kung ano ang pahambing. Pahambing, naghahambing ng dalawang pangalan o panghalip. Ginagamit ang mas at kaysa bilang pananda. Halimbawa, mas maliit, mas makulay, at mas masarap. Naintindihan ba kung ano ang pahambing? Opo! Ngayon, nais kong magbigay kayo ng halimbawa kung ano nga ba ang pahambing. Teacher, ako po. Ikaw nga, Wilbert. Teacher, mas masarap ang lutong bahay kaysa sa lutong restaurant. Tama! Ngayon, sa salita na binigay ni Wilbert na mas masarap ang lutong bahay kaysa lutong restaurant. Ngayon, sa binigay ni Wilbert, sa tingin niya saan doon ang pahambing? Teacher, Michelle? Mas masarap, teacher, at saka yung kaysa. Tama! Ang salitang mas masarap at ang salitang kaysa. Yun ay ang naghahambing sa dalawang panghalip. Ngayon, dadako tayo sa pangatlong pang-uri. Yun ay ang pasukdol. Ngayon, basahin nyo nga kung ano nga ba ang pasukdol.
pasukdol, katangiang namumulod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Ginagamit ang pinaka bilang pananda. Halimbawa, Pinakamatalino, pinakamatapang, pinakamalaki. Ngayon, ay nais kong magbigay kayo ng halimbawa ng pasukdol. Ikaw nga, Faizal. pinakamalaki ang bola ni Wilbert kaysa sa bola ko. Tama! Sabi ni Faizal, pinakamalaki daw ang bola ni Wilbert kaysa sa bola ni Faizal. Ngayon, nais kong tukuyin niyo kung saan nga ba ang pasukdol sa pangungusap na binigay ni Faizal. Ikaw nga, Wilbert. Teacher, ang pasukdol sa pangungusap ay ang pinakamalaki. Pinakamalaki, tama, mga bata. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong antas ng pang-uri? Wilbert? Teacher, ang pinagkaiba ng tatlong antas na pang-uri ay ang lantayan po, ito ay inilalarawan ang isang panghalip lamang. At ang pahambing naman, ito ay naghahambing sa dalawang pangalan. At ang pasukdol naman, ito ay naghahambing sa maramihan o dapat ang pangalan ay nangingibabaw sa lahat. Tama! Nice kong bigyan nyo ng nice clap si Wilbert. N-I-C-E, N-I-C-E, nice, 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 nice. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang pang-uri? Teacher. Michelle? Teacher, ang pang-uri po ito ay naglalarawan. Ay ito ang salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar sa pamayanan. Mahusay. Ngayon, ano-ano nga ulit ang tatlong antas ng pang-uri? Ikaw nga, Faizal? Teacher, lantay, pahambing, pasukdol. Tama. Ngayon mga bata ay nais kong kumuha kayo ng isang buong papel. At sagutin ang maikling pagsusulit na inihanda ni Teacher Ann. Kumuha na bang lahat ng maikling papel? Okay, nais kong basahin muna natin ang panuto. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang salitang naglalarawan ng mga tao, bagay, hayop at lugar sa pamayanan. Naintindihan ba ang panuto, mga bata? Opo! Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Mayroon naman kayong 3 minuto upang gawin ito. Mayroon na lang kayo 2 minuto. Tapos na bang lahat? Opo! Magali. Ngayon ay ipasan niyo ang inyong papel paharap. Maraming salamat. Ngayon mga bata ay may inihanda si Teacher Ann na isang takdang aralin bago tayo umuwi. Narito ang takdang aralin. Basahin nga ng lahat. Takdang aralin. Bumuo ng 10 pangungusap gamit ang mga antas ng pang-uri. Isulat lamang ito sa inyong notebook. Naintindihan ba ang ating takdang aralin? Opo! Ilan nga ang isusulat niyong pangungusap gamit ang pang-uri? 10! Saan niyo ito isusulat? Sa notebook! Magali. Ngayon, titinan natin kung sino ang nagwagi sa araw na ito. Bilangin nga natin kung ilan nga ba ang popcorn kernel ang nakuha ng pangkat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pangkat 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pangkatatlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. mahusay mga bata, lahat ng pangkat ay nakatanggap ng 6 na popcorn kernel. Ngayon ay nais kong bigyan nyo ng good job clap ang iyong mga sarili. G-O-O-D-J-O-B, good job! Good job! G-O-O-D-J-O-B, good job! Good job! Ngayon, maaari ba magsitayo ng lahat at tayo ay manalangin. Amen. Maraming salamat at paalam mga bata. Paalam na po, teacher! Ngayon ay maaari na kayong umuwi. Salamat po. Salamat po. Okay, ready na.